Sa maghapon, nakaranas ang probinsya ng Cagayan ng malakas na hangin at buhos ng ulan. Bandang alas 11 kagabi na magsimulang maramdaman ang epekto ng bagyong Egay sa Santa Ana, Cagayan. Hanggang kaninang madaling araw, pabugso-bugso ang ulan. Pero nang mag-umaga, lumakas ito pati hangin. Sa bayan ng Gataran, halos mag-zero visibility sa lakas ng ulan. Nagsasayawan ang mga puno. Nagkalat ang mga sanga sa kalsada sa lakas ng hangin, kaya pinutol ang power supply rito. Kabi-kabila naman ang pagbaha sa San Fernando City, La Union. Lakas loob na sinuong ng ilang motorista at mga residente ang abot tuhod na baha. Sa lakas ng hangin at ulan, nabagsakan ng billboard ang isang kotse. Nagtumbahan pa ang poste ng kuryente at ilang puno. Pabalik-balik ang ulan sa Metro Manila magdamag dahil sa habagat na lalong pinalakas ng bagyong Egay. Pagdating ng umaga, pahirapan na ang pagsakay para sa mga commuter at nalubog na rin sa tubig ang ilang bahaing lugar. Sa Araneta Avenue, Quezon City, malalaking truck na lang ang nangahas na dumaan sa lubog na kalsada. Sa Maria Clara Street, umabot sa hita ang tubig pero agad din itong humupa. Bumaha rin sa tapat ng Manila City Hall pero tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng mga sasakyan. Sa Mapulang Lupa, Valenzuela, nakuna ni Bayan Patrolor Roel Paculto ang pagtawid ng mga estudyante sa mga bangko para makapasok sa eskwelahan. Pinakita ni Dino Briones ang pagpasok ng tubig sa ilang bahay sa Longos, Malabon. Sa kuha naman ni Carl Gerald Tayer, abot gutter ang baha sa kanto ng Amoranto at Banawe Street sa Quezon City. Looks like the last guy's in the water. Yeah, they need to get away from that boat. Yeah, best halfway down, best is still water. Roger, forward right, 15. Forward right. Basket's coming inside cabin. Basket is inside cabin. It's right out of the basket. I got nowhere to put the basket, sir, so I'm just going to send it down to Dave. Okay, understood. Basket's outside cabin door. You have Jason inside, sir? Visual. Roger. Basket's going inside cabin. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Umabot na sa 48 ang bilang ng mga nasawi sa pagtaob kahapon ng MV Kim Nirvana B sa Ormoc, sa Leyte. At sa gitna ng pagluluksa, simulan na po ang investigasyon sa insidente. Pansin ng ilang nakaligtas, hindi po lahat ng pasahero ay nabigyan po ng life jacket. Hindi biro ang isinasagawang search, rescue and retrieval operations. Nagbayanihan na nga ang mga rescuer pati mga sibilyan para hilahin ang lumubog na lansya mula sa Ormoc. Nakatutok live si Rafi Tima. Sa dagat pa lang, nilalagay na ng mga rescuers sa body bag ang mga bangkay bago ibaba. Sa isang bahagi ng terminal, nakita namin ang ilang survivor. May mga ginagamot dahil sa mga tinamong sugat at gasgas. Ang iba naman, tahimik lang na naghihintay. Si Mang Cesar, isa sa 140 pasaherong nakaligtas. Isa rin daw siyang kapitan kaya batid niya kung ano ang posibleng dahilan kung bakit lumubog ang sinakyan nilang bangka. Masyado naman takilid, sigawan ng mga tao, tumalon sa kabila para mabawi ang bangka. Ngayon, ang siminto nga, pile nga, ganito ka taas yung pile, yun ang natumbay yung mga siminto sa kabila, diretso yung bangka lumubog. Hindi rin daw lahat ng mga pasahero ay binigyan ng life vest ng crew ng bangka bago maglayag. Bago lumayag, nakasuot na kayo ng life vest? Oo, dapat ganun. Gapon ay wala eh. Parang wala. Gapon. Bangungot daw na may tuturing ang sinapit nilang trahedya. Di nila inaasahan na sa isang iglap, maraming buhay na ang nawala. Dahil malapit lang sa Pampang ang pinaglubugan ng bangka, kitang-kita ang search and rescue operations. Pero mas makikita ang hirap ng mga rescuers kung titingnan mula sa ere. Sa aerial video na ito, makikita ang malalakas na hampas ng alon sa gilid ng lumubog na bangka. Kaya naman hindi dumidikit ang rubber boat ng mga rescuers. Bandang hapon, para mapabilis ang paghahanap sa mga nawawala pang pasahero, nagdesisyon na ang mga otoridad na hilahin palapit sa pier ang lumubog na bangka. Gamit ang mahabang lubid na nakakabit sa isang crane, unti-unting hinila ang bangka. Habang unti-unting umuusad ang bangka, maya't maya itong pinatitigil dahil may paisa-isa pang bangkay na nakikita. Mabilis na itong kinukuha ng mga taga-Coast Guard, Navy at Philippine Army. Sa aerial video namang ito, makikita ang unti-unting paggalaw ng bangka.
Kapansin-pansing tila buo ang hull nito. Nagkalat nga lang sa paligid ang ilang debris. Bayanihan din ang mga rescuers at mga sibilyan para hilahin ang lubid na nakakabit sa crane. Ayon kay DOT sa Secretary June Abaya, nakikipagtulungan naman sa investigasyon at sa mga biktima ang may-ari ng bangka. Ang kapitan at crew ng MV Kim Nirvana B hindi naman daw nakadetain pero pinakiusapang manatili sa Coast Guard. Sa ngayon makikita sa aking likuran itong barkong lumubog na idikit na ito dito sa pier para naman makita kung talaga meron pang naiwan dito sa loob ng bangka. Bukod dun sa mga bangka ay kinukuha na rin yung gamit ng mga biktima para naman ma-assess kung talagang maibabalik pa ito sa mga kaanak na patuloy pa rin nag-aabang dito sa pier. Bagamat sinasabi ngayon ng Coast Guard ay all accounted na yung mga pasahero nitong lumubog na bangka.